Magandang araw mga kanay! Ngayong araw naman, magluluto tayo ng ginataang balon-balunan na may kaunting atay. Tara, samahan niyo ako at gawin natin ang recipe for today. Siyempre, pinakauna, ihahanda natin na ating star na ating recipe. So, ito ay balon-balunan ng manok. Hiniwa ko siya into maliliit na parts. At yung atay din, hiniwa ko siya ng maliliit para mas madali siyang lumambot. Sunod ay naghiwa naman ako ng sili. Depende sa inyo guys kung ilang sili o ilang pirasong sili ang gusto nyo sa recipe. Pero dahil Bicolana tayo ay medyo malakas tayo sa sili. Pero depende pa din sa inyo. Naghiwa na rin ako guys ng bawang at sibuyas na gagamitin natin sa pag-isa at hinihanda ko na yung nyog na gagamitin natin. So, ito ang kinaganda sa probinsya. Andyan na yung nyog. Hirap ka na lang sa pagkukudkod. At ito na nga guys, ang kayang ingredients natin. Ay yung balon-balunan, sili, bata, bawang at sibuyas. At may kaunting bagoong ako dyan guys. Simulan natin maglito. So, sa mahinang apoy, handa natin yung kawali. At pag may konting init na, ilalagay na natin yung balon-balunan ng manok. Gagawin natin to para maging malambot ang ating balon-balunan. Ang iba ay ayaw sa balon-balunan kasi nga daw ay matigas. Pero pag pinalambot natin, ay nako, sobrang sarap. Hindi tayo magsisisi dito guys. Ilagay lang natin yung balon-balunan at hayaan natin siyang magtubig at magmantika. Takpan natin siya ng ilang minuto at hayaan natin siya sa mahinang apoy lang. After mga 5 to 10 minutes, pwede na natin i-check yung ating balon-balunan kung nagmantika na ba siya. Gawin natin kakalimutang haluin at baka mas yung ibang parte at maging balanse yung pakakaluto. Kung nakikita natin nagmantika na, ay pwede natin igisa yung ating sibuyas hanggang mag-caramelize. Igilin lang natin yung balon-balunan. Ngunit na tanggalin sa kawali. Pagka nag-caramelize na yung sibuyas, ay pwede natin ilagay yung ating bawang. Halu-haluin lamang para hindi masisunog yung ating bawang at sibuyas. Pag naging mabango na ang ating pag-isa, ay isasabay na din natin yung ating alamang. Yung alamang guys ay hinugasan ko siya para hindi siya sobrang alat sa ating niluluto. Halu-haluin lang natin ito. Haluin natin ng maigi. Pag tingin natin ay okay na, ay ilalagay naman natin yung ating gata. So, hindi ko siya guys inubos agad yung gata. Kasi mamaya, gagamitin natin siyang para maging creamy yung ating recipe. So, itong unang gata ay gagamitin natin upang palambutin yung ating balon-balunan. I-cover natin ulit siya at hayaan natin lumambot. Pasensya na guys kung medyo may background na ulan. So, pag okay na yung ating balon-balunan, i-check natin kung medyo malambot na siya. Nakikita natin na medyo nag-okay na yung gata. Pwede na natin ilagay yung ating sili. Sabi ko kanina, depende yan sa anghang na gusto niyo. So, meron kasi mga gusto niyo matapang na pagkaanghang, meron naman yung mild, at meron din na ayaw ng maanghang. So, depende yan sa inyo guys. Para pambalanse, maglalagay din para tayo dito guys ng isang
pineapple juice. Ang ginamit ko dito is yung juice na tinitimpla. Pwede din siya or pwede din yung nasa lata. So, depende yan. Ito ay pampabalanse at pagbibigay ng konting tamis sa ating recipe. So, hayaan din ulit natin siyang kumulo sa mahinang apoy lang. So, medyo mahinaan lang natin guys yung apoy para sigurado na lalambot yung ating balon-balon. Pag kumulo na, check natin ulit. So, makikita natin dito na nagmantika na siya o naging mantika na yung yolk na nilagay natin. So, i-check natin, timplahan natin ng paminta at asin. So, ingat lang tayo sa asin guys. Kasi medyo maalat na yung bagoong nilagay natin. So, huli natin ilalagay yung atay ng manok kasi madali lang siyang maluto. Halu-haluin lang natin. At ngayon ilalagay naman natin yung natirang gata kanina. So, ito yung magpapakrimi sa ating balon-balunan. Malambot yung balon-balunan at pero creamy pa din yung ating gata. So, hayaan lang natin maluto mga siguro 3 to 5 minutes yung ating atay. At pag nakita natin na medyo malapot na yung ating gata, ay okay na yan. So, huwag kakalimutan tikman guys. Kung okay na sa inyo yung alat at tamis ng ating balon-balunan. Ito na at luto na ang ating kinataang balon-balunan na may kaunting atay ng manok. So, ihanda na ang ating kanin at siguradong tutumba na naman ang isang kalderang kanin nito. Salamat sa panonood, mga kamimay!